Kim Charlie Rosales, Jezriel Panogalinga, Marcela Dumog, at Maria Rosario Palik. Bukod tanging intensyon, Capiz Group, Jesse Espanyaba, Chudyoso Bravo for healing, Maria Loreto Manalo for healing. Misa para sa mga yumao. Losita de la Puerta, Pedro Dapiton Sr., Felix Dapiton, Nemisha Dapiton, Adelaida Levi, Patricio Levi, Corazon Pablico, Anacleto Pablico, Amelia Pablico, Lucia Caducio, Thomas Caducio, Erlinda Caducio, Crispin Pablico, Enis Pablico, Marieta and Fieste, Gloria Bañados, Julian Banados, Sabino Diego, Enriquita Diego, John Bronsky Bumidang, Gualberto Saldo, Andrea Maris Ancheta, Telma de la Cruz, Agapito Policarpio, Carlos Policarpio, Ray Piojo, John Del Valles, Juby Policarpio, Angel Castillon, Donalyn Castillon, Leonidas Castillon, Dionisio Benoman Sr., Zerolina Benoman, Zaldi Benoman, Norman Merza, Albino Pasia, Andres Oliva, Marlene Benoman, Victorino Alba Paciente, Ricardo Ramirez, Percelina Ramirez, Francisco Sarigumba, Fanfila Sarigumba, Manuel Hablado Sr., Medio Hablado, Julio Garcia, Angelina Garcia, Eddie Garcia, Lito Garcia, Pablo Barte, Ariela Maymazon, Celestino Garcia, Hermenegilda Garcia, Pedro Zulio, Esteban Manuel, Chito Manuel, Joy Velasco, Florencio Penoliar, Juliana Penoliar, Hani Libuon, David Perez, Pedro Espirijon, Nenita Espirijon, Nelia Espirijon, Rudy Espirijon, Edna Espirijon, Edwin Espirijon, Ariel Pajardo, Sherwin Gumahong, Manuela Agbayani, Marina Bravo, Diane Bravo, Nicole Caballero, Francisco Binluan, Mildred Espanueva, Pedro Omega, Tolentina Omega, Julieta Omega, Richie Cabangsag, Joanne Mercado, Mabel Picar, Arnel Palek, and Rene Palek.
Pinagdiriwang po natin ngayon ang ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa madaling salita, ang pagmamahal ni Jesus ay nangangahulugan ng malaking sakripisyo para sa kapakinabangan ng kanyang minamahal. Alam na natin ngayon ang ibig sabihin nito. Namatay si Jesus ngunit muling nabuhay para magkaroon naman tayo ng buhay na walang hanggan. Kung ganon, hindi pala madali ang magmahal gaya ng pagmamahal ni Jesus. At ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang ating pinakamamahal na pari, Padre J. Francis Flandes, SBD. Magsitayo ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awit. Bayan muling magtipon, kawitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, na ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan sawang purihin, ang puon nating mahabakin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ating banal na panalangin, ang ating isama para sa kagalingan ni na Florenda Romanos, Glenda Bas, at sa kaluluwa ni Giancarlo Felicidad, for the soul of Aida Cuson Banaag, Cornelia David, Benedicta Santos Lohey. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Sa nalalapit na pagbalik niya sa Ama, sinasabi sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon. Kailangang maging mga saksi sila ng Kanyang pag-ibig, humayo sa daigdig, at mamunga ng masagana. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas, pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hintil ng biyaya ng kaligtasan. Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hintil. Magbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tayo rin tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namanghang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nilang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo.
Sino pa ang makakahadlang na binyagan sila sa tubig? At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niya'y ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ikalawang pagbasa. Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, puot at masasamang palagay sa kapwa. Hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig, kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kaniyang anak upang maging handog sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Mabuting balita'y pakinggan. Hallelujah! 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 Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ko ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan.
ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Ano ang ating karanasan? Ito rin yung ibibigay natin. Kung maganda yung ating karanasan sa pamilya, mapagmahal ang pamilya, normally, yun ang ibibigay din natin sa kapwa. Pag hindi magandang karanasan, yung ating mga experience, most likely, ganun din ang ibibigay natin. Okay? Pero human as we are, gusto pa rin ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang pag-ibig. No? Dapat atin munang maranasan ang pag-ibig ng Diyos upang tunay tayong maging lingkod sa Kanya. Anong sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo? Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. So yung karanasan ni Jesus sa Ama, iniibig ko kayo, ibinigay din doon sa mga alagad. Kung anong karanasan niya doon. Okay? That's why ang pag-ibig nga, parang sinabi ng Panginoon, dapat maranasan muna natin ang pag-ibig ng Diyos para ganun din, pag naglingkod tayo, walang kondisyon yung ating paglilingkod. Mag-serve ako ha, pero dapat ganito. Dapat ganito ibigay mo sa akin ha. Walang kondisyon. Pag nagmahal tayo si Lord, walang kondisyon ang pagmamahal ni Lord. Sa kabila ng ating kasalanan, na tumalikod tayo sa Kanya, hindi nawawala ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi yun ang nature ng Diyos. God is love. Hindi mawala ni Lord yan. Maski maging sino ka man, mamahalin ka pa rin ni Lord. Amen? Okay? That's why gusto ng Diyos na maranasan muna natin ang Kanyang pagmamahal. Di ba? Nag-Life in the Spirit seminar tayo. Okay? Tinitinan ko yung eyeglass ko kasi baka akala nag-shade ako. Transition kasi. Okay lang ba? Kasi pag tinanggal ko, lahat kayo maganda. Pag ginanyan ko, lalong gumaganda. So, tulad, di ba, meron tayong Life in the Spirit seminar. Ano yung unang topic natin? Di ba, God's love. Yun ang ibig sabihin doon. Dapat maranasan natin ang pagmamahal ng Diyos muna. Okay? Na sa kabila pala na ganito yung buhay ko, hindi nawala ang pagmamahal ng Diyos. At dahil naranasan natin ang God's love, ang pagmamahal ng Diyos, yun ang ibibigay natin sa kapwa. Di ba? Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. So, ang karanasan natin ng Diyos, Kanyang pagmamahal, i-share pala. Pinatawad ka na ni Lord, i-share mo. Patawarin mo rin yung kapwa mo. Hindi lang pinatawad ka na ni Lord. Dapat magpatawad ka. Okay? So pangalawa, dapat masustain yung pag-ibig. Hindi madali, di ba? May nag-ibigan, no? Maganda. Pag first or second year, talagang in love na in love. After 3-5 years, wala na. Isang linggong pag-ibig. Nawawala. Dapat ang pag-ibig is-sustain. That's why kailangan nating mag-communicate, kausapin, di ba? Mag-share. Lahat, mga plano mo, i-share mo. Dahil sa kasal, naging isa kayo. Wala na yung individual.
That's why yun ang masustain ang pagmamahalan kung naging honest, naging tapat. No? Pag may plano ka, sabihin mo sa asawa mo, love, may plano ako. Ano? Secret. Dapat sabihin mo. O may plano ka pala, wag mong i-surprise. May plano ka pumunta ng Canada. Kasi gusto mong i-surprise na kunin mo sila para magsama sa Canada. Na-surprise. Sa Canada ka na. Inagalit. Bakit? Akala ko babalik ka ng Pilipinas. Magsama. So dapat, anong plano nyo, i-share nyo. Kasi yung ang dalawa, naging isa. Yun ang to sustain that love. At ganoon din, sabi ng Panginoon, para masustain ang kanyang pag-ibig, anong sinabi ni Jesus? Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. So para to sustain pala sa pagmamahal ng Panginoon, sundin yung kanyang utos, magbasa ng Biblia, manalangin, maglingkod. That is to sustain sa kanyang pag-ibig. So ang pag-ibig pala, dapat hindi lang ang emosyon, i-sustain natin, isabuhay natin. Okay? Hindi lang na in love ka una pagdating dito, di ba? After Life in the Spirit seminar, talagang in love ni Lord. Hindi na sustain. After ilang months lang, a year, wala na sa gawain. Hindi na sustain. Dapat ang pag-ibig ni Lord i-sustain. Paano i-sustain? Sabi ng Panginoon, tuparin yung kanyang banal na utos, magbasa, no, pagnilayan ang kanyang salita, isabuhay ang kanyang salita. Yan, masustain natin ang pag-ibig ni Lord. Ibig sabihin, minahal pala natin si Lord, patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban. At pangatlo, walang tunay na kaligayahan pag hiwalay tayo sa Panginoon. Diba? Anong gospel last Sunday? Naalala ba? Lakas ang ulan last Sunday. Pero anong gospel? Ano? Yung vine, di ba? Puno, pag hiwala yung sanga, anong mangyari sa sanga? Mamatay. Ibig sabihin, kung hiwalay ka kay Lord, walang buhay. Hindi mo maranasan ang tunay na kaligayahan. Sabi nga dito, sinasabi ko sa inyo, ang bagay upang makahati kayo sa aking kagalakan, at malubos ang inyong kagalakan. Ang tunay palang kaligayahan, kagalakan ay manatili kay Lord. Pag wala si Lord sa buhay mo, maski anong gamitin mo, hindi maging complete ang kaligayahan. Okay? Hindi guarantee maski makita mo na ang pangarap mong lalaki. Complete na ang buhay ko. Pero pag wala si Lord, hindi ka pa rin. Walang tunay na kagalakan. Only the Lord can give us joy. Diba? Pag wala si Lord, mahirap makontento ang tao. Pag wala si Lord, talagang walang kontento ang tao. Pag si Lord na sa buhay mo, naging sentro ang Diyos sa buhay mo, maski konti lang kinikita, happy na dahil ang kayamanan ay nasa puso mo na si Lord. Amen? And that is why, sabi ng Panginoon, na kung hiwalay tayo sa Kanya, hindi maging masaya. Kung hiwalay tayo sa Kanyang katawan ni Kristo, hindi masaya ang buhay. Gusto nyo maging masaya? Kunti lang. Gusto nyo maging masaya? So anong gawin natin? Manatili kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, manatili ka kay Lord. At sabihin mo ulit, manatili ka sa pamilya mo. Okay? Diyan, maski maraming problema sa pamilya, no, konsumisyon, no, kung manatili ka, dahil yon ang misyon natin. Okay? Kasi iba, pag may problema na, tatalikuran na. Di ba, sa mga community, provincial group natin, pag nag-away-away na, lipat na. Akala ko taga Masbate ka, bakit nasa Iloilo group ka? Ano? Yon. Kasi nagtatampo na pala doon. Okay? So kung may problema, pag-usapan. Ang community ay nabubuhay, no? Dahil iba-iba tayo. Walang community pag uniform tayo. Ang community buhay dahil sa ating individuality. Okay?
So natural lang yan, may banggaan. Ang importante, manaig ang ating pananampalataya, magpatawad. Huwag hayaan ang pride ang maghari. Kasi kung ang pride talagang hiwalay tayo sa katawan ni Kristo. At lastly, Diyos ay pag-ibig. Di ba? Kung ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay pag-ibig. Sinabi sa ikalawang pagbasa, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ang bawat umiibig ay, ano daw? Anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nanggaling tayo sa Diyos, ibig sabihin, ang buhay natin, ang misyon ng isang Kristiyano, dapat magmahal. Yung ang identity natin, mapagmahal. Ang Kristiyano pala ay mapagmahal. Di ba? May kanta yung, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga, ang buhay na handog, ang buhay kung hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Sino daw? Kung hindi ka magmahal, sino ka raw? So ang Kristiyano pala, dapat magmahal. Nagmahal ba kayo? Nagpatawad ba kayo? Kasi yung pagpapatawad, nagmahal. Kung hindi ka magmahal, walang nawala yung identity mo na anak ka ng Diyos. Pero kung nagmahal ka, sa kabila ng nasaktan ka, nagmahal ka pa rin, ibig sabihin, yan ang identity ng isang Kristiyano. Nagpatawad, magmahal. Diba si Lord, maski nasaktan na siya sa cross, patuloy nagmahal. Father, forgive them. Okay? So ang identity ng Kristiyano ay marunong magmahal. Tingnan mo yung katabi mo. Nagmahal ba yan? Hindi naman nagmura yan. O nagmahal. O di ba? Yun ang identity natin. Dahil, remember, tanda natin, ang buhay galing sa Diyos. Hiram nga yung buhay, di ba? Hiram sa Diyos ang aking boyfriend. Ay, hindi pala. Basta yung boyfriend mo, hiram sa Diyos yan. Magpasalamat ka kay Lord. Dahil ang buhay, hiram sa Diyos. Okay? Kung wala si Lord, wala palang buhay. No wonder sinabi ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya para may buhay. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, problema natin, kung manatili tayo sa Panginoon, may buhay. Gusto niyo mong buhay? Anong gawin natin? Manatili kay Lord. So, sa ating pagbasa, tayo'y pinaalalahanan para maranasan natin may meaning ang paglilingkod. Dapat maranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. At tunay, minahal tayo ni Lord sa Kanyang Kalbaryo, crucifixion. Yung buhay, araw-araw na biyaya, minahal ka ni Lord. Huwag mong sabihin, hindi ako mahal ni Lord kasi may problema ko. You know, sometimes yung problema, pamamaraan yan para matuklasan mo na mahal ka ni Lord. Okay? So, dapat kailangan God is love. So, gusto ng Diyos, ang Kanyang pag-ibig, yun ang i-share natin. Hindi yung pag-ibig natin. Dahil ang pag-ibig natin makasarili, namimili. Diba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi namimili. Maski sino ka man, mamahalin, paglingkuran. At para masustain ang pag-ibig ng Diyos, dapat maging obedient, tutuparin ang batas ng Diyos. Dahil ang misyon ng isang Kristiyano ay magmahal. Yun ang identity natin. Ang Kristiyano ay mapagmahal. Amen. Magsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang kababaang loob at pagtitiwala tulad ng kay Jesus upang manatili tayong ganap sa kanyang pag-ibig. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may katungkulan sa simbahan at pamahalaan, maglingkod nawa sila alinsunod sa pag-ibig ng Diyos upang umiral ang katarungan, kapayapaan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa hindi nakaranas ng pagmamahal at mga nasaktan dahil sa karahasan, hilumin nawa ng Panginoon ang mga sugat sa kanilang puso upang maranasan nila ang galak na dulot ng kanyang wagas na pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, matutunan nawa nilang magpatawad, umunawa at magbigayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa komunidad ng El Shaddai dito sa Hong Kong at sa buong mundo, mga relihiyoso at relihiyusa, maging daluyan nawa tayo ng lakas at galak, lalo na para sa mga nagdurusa, dulot ng kahirapan at karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapiling nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang lumago kami sa pag-ibig at maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay ko, at alak na nagmula sa isang tangkay na upas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinaggindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at
walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang ating Amang nasa langit ay mapagmahal at mapagpatawad. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik muna tayo sandali at magpasalamat sa mga biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Magpasalamat sa Kanyang pagmamahal sa atin. Ama, salamat sa mga pagpapala at paggabay niyo sa amin. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung ako ay mamahalin, mga utos ko'y tutupdin at sa iyo'y susuguin. Patnubay sa inyong piling. Aleluya ay awitin. Ang bawat buhay sa daigdig ay kailangan ng pag-ibig. Ang bawat tao'y may dibdib upang umibig. Bawat buhay ay may kulay kung mayroong pagmamahal. Ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling magpahayag ng pagmamahal at kalingang sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubuka. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibahagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Ang bawat tao ay sanga ng pag-ibig ng Diyos. Ingatan mo't pagyayanin upang bumunga. Tao kang may tungkuling magpahayag ng pagmamahal at kalingang sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubuka. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibahagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Ang bawat tao ay sanga ng pag-ibig ng Diyos. Ingatan mo't pagyamanin upang bumunga. Tao kang may tungkuling magpahayag ng pagmamahal at kalingang sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubuka. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the holy souls. Eternal Father, I offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the Masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, for those in my own home and in my family. Amen. At bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng biyaya at grasyang ating tinanggap sa banal na misa. Yung mga nag-birthday this month of May at saka wedding anniversary, punta sa harap para sa blessing. Nag-birthday, wedding anniversary. Happy birthday, Jeffrey. Lagi naman. Nagbi-birthday. Ay, kay Edwin, birthday din si Edwin. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga magulang na naging instrumento na magkaroon kami ng buhay. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat ng masama. At gabayan mo sila sa kanilang pamumuhay bilang tagasunod sa iyong kaharian. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay, naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari nawa sa kanilang pamumuhay. Panginoon, magpadala ka ng mabubuti at tapat na kaibigan para sila'y gabayan sa panahon na kailangan nila ng kaagapay sa kanilang pamumuhay bilang OFW. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi sa aming komunidad. Naway patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Patatagin mo rin ang aming pananampalataya na hindi kami manghina sa pagsunod at pagsamba sa iyo sa kabila ng aming mga problema at unos sa aming buhay. Dahil kami naniniwala na sa iyo lamang ang aming tagumpay. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumas sa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, taglay ang pag-ibig ni Kristo at paglingkuran ninyo siya sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Ikaw ang puno, kami ang mga sanga. Mananatili ka sa amin at kami sa Kanya. Sa piling mo kami ay sisimulan ng bunga.
Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the